how to please God. Paano natin i-please ang Panginoon? Ano po ang Tagalog ng please? Ano po? Please. Fish! Hinahanap ko sa ano? Ano nga ba? Yun. Paano natin bigyan ng kaluguran ang Panginoon? Yun, mas maganda para hindi naman tayo lahat foreigner. Ano po? Para mas maintindihan po natin sa Tagalog, ang sabi niya, paano natin bigyan ng kaluguran ang Panginoon? Lahat ng bagay or gift na binibigay natin or dumarating sa atin ay nanggagaling sa Panginoon. Di po ba? Every good gift, sabi niya, na nare-receive natin ay galing sa Panginoon. At gusto niya tayong bigyan ng pleasure sa mga bagay na binibigay niya sa atin. Sa mga binibigay na tinatamasa natin sa ngayon na magaganda, ano yung naibigay mo sa Panginoon? Yun ang malaking tanong. Ano ang naibigay mo kapalit ng binibigay ng Panginoon sa buhay mo? Yung paghahanap ng gift para sa Panginoon, yung regalo na pwede natin ibigay sa Panginoon ay napakahirap. Very challenging dito ba? Ano nga ba ang gusto ng Panginoon na ibigay natin sa Kanya? Mahirap man or challenging man, pero makikita natin sa Kanyang salita. Sa Proverbs 6, verses 16 to 19, nilahad ni Lord doon, ng Diyos doon, sa Kanyang salita, kung ano yung mga ayaw niya. At ganun din, nilahad din ng Panginoon sa Kanyang mga salita, kung ano yung kinalulog sa niya. Amen po ba? Amen. At kung ano yung nakakalugod sa Panginoon, ay nakakalugod din sa atin. Di po ba? Kung binigyan tayo, halimbawa, binigyan ka ni Lord ng regalo, tricycle. Sabihin na natin sa maliit na bagay, tricycle. Diba, kahit na sabihin natin, hindi yan kotse, hindi yan four wheels din ba? Yes. Pero, di ba masaya na tayo pag meron tayong gano'n? So it's very fulfilling, sabi niya, na kung nasatisfy tayo ni Lord, kailangan ding yung fulfill natin yung purpose ni Lord sa ating buhay. Sino po inaantok? Tahimik eh. Okay, so meron pong 5 paraan kung paano tayo kaluluguran ng Panginoon. Una, sabi niya, ang pagkakaroon ng pananampalataya ay nakalulugod sa Diyos. Anong sabi niya sa Hebrew 11:6? At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga Kanyang sa mga
Kanya'y nagsisihanap. Amen. Dito sa salita ng Panginoong ito, ina-identify niya yung faith. Yung ating pananampalataya. Yung iyong pananampalataya sa Diyos. Na pinapaniwalaan mo na gagawin niya kung ano yung sinabi niya. Yun ang faith, di po ba? Yung hindi mo nakikita, pero pinapaniwalaan mo. Sino po sa atin ang nakakita na ng Diyos? Marami pong nag-claim na nakita na nila ang Diyos. Pero tayo, hindi natin nakita ang Diyos, pero pinapaniwalaan natin. Yun yung faith. Amen? Amen. Isang ilustrasyon po si Enoch. Sino po nakakilala si Enoch sa Biblia? Amen? Si Enoch ay namuhay before flood. Flood in the way. And alam po naman po natin kung gaano kasama ang tao during that time. Grabe. Isumaron nga na wash out ti tao hindi gapo iti flood, gapo iti kinamanag ang surga. Pero si Enoch dito sa Biblia, ang sabi niya, namuhay siya ng matuwid. Sa aklat ng mga Genesis, sabi niya, Genesis 5:21 to 24, sinabi niya rito na namuhay si Enoch 365 years bago siya kinuha ng Diyos. Bago siya kinuha ng Diyos, 365 years. Pero alam niyo po ba mga kapatid na si Enoch hindi niya naranasan mamatay. Kinuha siya ng Diyos. Yung bigla na lang nawala, hindi natin alam kung saan siya napunta. Pero, nandun na siya. Kinuha na siya ng Panginoon. Ganun katindi, mga kapatid, ang pananampalataya. Hindi lang yon, hindi lang siya kinuha ng Panginoon sa kanyang pananampalataya, kundi naniwala siya, si Enoch ay naniwala na ang Diyos ay darating sa mundo o sa lupa kasama ang kanyang mga saints to execute judgment. Sinabi niya sa Jude 1:14 to 15. Hinulaan ni Enoch na darating ang Panginoon na kasama ang mga banal upang isagawa ang paghuhukom sa lahat. Yung faith natin, mga kapatid, kung dumarating ba tayo sa pagsubok, may time ba na gumaganan na? May time ba na nagsusway? Sabi na nagsusway tayo. Pero sana, ano man yung pinagdadaanan mo, kapatid, huwag mawala yung pananampalataya mo sa Diyos. Amen! Amen. Ano man yung pinagdadaanan mo, okay? Ang sa buhay natin, ang hirap mag-please ng tao, no?
So bakit mo i-please ang tao? Bakit hindi mo ituon ang iyong pansin sa pag-please sa Panginoon? Tahimik talaga. Okay, pangalawa. Ang pagkatakot sa Diyos ay kinaluluguran niya. Ang pagkatakot sa Diyos. Sabi niya sa Psalm 147:11, ang Panginoon ay naliligaya. Ang Panginoon ay naliligaya sa kanila na natatakot sa Kanya, sa nagsisiasa sa Kanyang kagandahang loob. Ang Panginoon ay hindi natutuwa kung tayo'y nasisindak sa Kanya. Iba yung fear, yung takot sa sindak. Ang gusto ng Panginoon ay katakutan natin siya. Sino ang natatakot sa Diyos? Sino ang may takot mali? Ano natin? Sino ang may takot sa Diyos? Sino ang may takot sa Diyos? Amen. Parang hindi kayo takot sa Diyos. Napakadaling sabihin may takot sa Diyos, no? Pero minsan, ano po? Minsan, alam na natin kasalanan, ginagawa pa natin. Kinaluluguran ng Panginoon na huwag tayong mapunta sa kasalanan sa pamamagitan ng pagkatakot sa Kanya. Sabi niya sa Psalm 147, hindi tayo dapat matakot sa Panginoon. Bakit? Minsan kasi, ano ba yun? Nagkakaroon tayo ng maling pagkakaintindi sa takot natin sa Panginoon. Tama po ba? Kasi sabi niya sa Psalm 104, verse 3 ng Psalm 147, anong sabi niya? Kanyang pinapagaling ang mga bagbag na puso at tinatalian ang kanilang mga sugat. Sa verse 4, alam niya ang bilang ng mga bituin at siyang nagbigay ng kanilang pangalan. So wala tayong dapat katakutan sa Panginoon. Parang nakontradict yung sinabi ko. No? Sabi niya, kinaluluguran ng Panginoon yung may kiro tayong takot. Pero ngayon sinabi ko, huwag tayong matakot sa Diyos. Nakukuha niyo po ba yung ibig kong sabihin? Sinabi sa Biblia, katakutan natin ang Panginoon dahil ito'y maganda para sa Kanya. Kundi, ito'y maganda para sa akin. Bakit? Dahil ang pagkatakot natin sa Diyos, nire-recognize natin kung gaano siya ka-powerful sa ating buhay. Kapag in-acknowledge natin ito, sabi niya, binibigay natin yung mataas na respeto para sa ating Panginoon. Ang tunay na pagkatakot sa Diyos at respeto, ito yung nagmo-motivate sa atin para wag magkasala. Amen.
Yung takot sana natin sa Panginoon, yun ang maging dahilan upang tayo'y huwag magkasala. Sabi niya sa Exodus 20:20, at sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot sapagkat ang Diyos ay naparito upang subukin kayo at upang ang takot sa Kanya ay sumainyo upang huwag kayong magkasala. Amen. Yun po sana yung isipin natin. Yung takot natin sa Diyos, yun ang magsilbing daan upang tayo'y matakot gumawa ng kasalanan. Sa Biblia, ang fear of the Lord, sabi niya rito, means mayroong malalim na respeto, paggalang, at paghanga sa kapangyarihan at otoridad ng Panginoon. Kaysa sa magsilbing takot ito sana yung maging daan upang tayo'y matutong magmahal sa Diyos. Amen? Okay, pangatlo. Sabihin mo nga sa katabi mo, inaantok ka na ba? Kung inaantok kang kapatid, kukulitin na kita. Now, pakikurot yung katabi mong inaantok. Pangatlo. Pangatlo po, ang pagsunod sa Diyos ay nakakalugod sa Kanya. Malapit na po. 5 lang po ito. Pangatlo na. Sa 1 Samuel 15:22, at sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pandinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Napakalinaw po sa salita ng Panginoon. Ang pagsunod ay mas maigi kaysa hain. Yung offerings, di po ba nung panahon sa lumang tipan, yung paraan po nila ng pagpupuri sa Panginoon ay ang pag-ahandog. Grabe po yung pag-ahandog noon. Dahil kailangan, ang mga hinahandog nila, yung mga sacrifices nila, ay walang bahid, walang defect. Mga animals, walang defect. Sa panahon ngayon, mga kapatid, napakahirap na pong maghanap ng sacrifice, wala kang makikitang pintas. Di po ba? Kaya nga mas pinadali na eh. Obeying is better than sacrifice. Pero hindi rin pong madali ang mag-obey. Noong panahon ng bago halalan, di po ba bawal? Ano sabi nila? Bawal ang magpamudmud. Sorry po sa ating mga nandito. Pero alam ko naman, wala dito. Nasa kabilang iglesia siguro. Ano po? Sabi nila bawal ang magpamudmud. Pero, sa panahon ngayon, di po ba, ang politics natin, hindi na pwedeng hindi.
Pero ang masama, kung sinasabi mong hindi ka nagpamudmud, pero mas malaki pa yung pinamudmud mo kaysa mga nagpamudmud. Di po ba? Minsan nakakatuwa po yung politics natin dito sa Pilipinas. Tapos na yung halalan. Yung mga tumakbo, hindi pa tapos. Pero kung ikaw ay Kristiyano, maging sport na. Matalo, manalo. Anak ka ng Diyos. Amen? Amen. Manalo, matalo, pagdating ng araw. Di po ba, pagdating sabi nga sa kanyang salita, hindi pa ito ang time. When the time is right, the Lord will make it happen. Kaya kung madi ka ng pagasatan-kagsat, mayroong pang next round. Huwag pong sasama ang ating loob. At sa mga nanalo naman po, parang tatakbo rin ako na. Sa mga nanalo naman po, huwag niyong isipin yung hindi bumoto sa inyo. Ang isipin niyo yung nagpanalo sa inyo. Hayaan niyo na. Kung ayaw sa inyo, ayaw, wala tayong magagawa. Pero ang isipin natin, mas marami yung naniwala sa'yo kaysa may ayaw sa'yo. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon! Yan. Pag-politics talagang pinag-uusapan, no? Bukas ang ating mga tainga. Sa salita ng Panginoon, bukas po ba ang ating mga tainga? Amen. Amen. Nasaan na tayo? Pangatlo. Pangapat na. Ay, ang bilis. Parang bumilis. Pangapat. Doing God's will pleases God. Ang paggawa ng kalooban ng Diyos ay nakakalugod sa Kanya. Sabi niya sa Hebrew 13:21, ang pakasadlaking nawa niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Jesucristo na mapasa kanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Ang paggawa natin ng kanyang kalooban, nalulugod ang Panginoon. Pero ano nga ba yung kalooban ng Diyos sa ating buhay? Yung desire ni Lord para sa atin, yung kanyang kuman, yung kanyang plano, ay hinahayag niya sa kanyang mga salita. So para malaman natin ang kalooban ng Diyos, ano ang dapat natin gawin? Paano nga ba natin malalaman? Di ba sabi ko, nasa kanyang mga salita. So ibig sabihin, basahin po natin ang kanyang salita upang malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Hindi lang natin basahin. Basic lang. Basahin at manalangin. Very basic yung sinasabi ng Panginoon dito. Saliksikin natin ang kanyang salita at manalangin upang malaman ang kalooban ng Diyos. Sabi niya sa Matthew 5:48, kayo nga'y mga pakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakral. Nung pinako sa krus, si Jesus, ito yung ultimate
na sinasabing example of doing God's will. Noong naranasan niya yung hirap, anong sabi niya? Yung sakit, yung hirap, halo-halo. Anong sabi niya? Sa Luke 22:42. Na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarang ito. Gayunman, huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Kung maramdaman lang natin, mga kapatid, yung pasakit sa krus Kalbaryo na naranasan ng ating Panginoon, kahit sino siguro sasabihin niya yung sinabi ng Diyos. Pero not my will, sabi niya. Not my will, but yours be done. Amen. Kung gusto nating malaman or gusto nating matuto kung paano tayo kaluluguran ng Panginoon, kailangan nating hingin ang tulong ng Panginoon. Hindi ito natin makakaya, mga kapatid, na mag-isa lang sa ating sariling kalakasan, kundi sa tulong ng ating Panginoon. Panghuli, pakisabi sa katabi mo, last na. Last na. Ang pagbibigay ng sakripisyo na ayon sa kanyang kagustuhan ay nakalulugod sa Diyos. Diba nasabi ko na sa kanina, during the Old Testament, sakripisyo yung ginagawa nilang way of worshiping God. Pero sa mga panahong ito, ano nga ba yung mga sacrifices na kaya nating ibigay kasama ng pagpupuri at pasasalamat natin sa Panginoon? Yung ating paghahayag ng kanyang salita sa ibang tao. Sabi niya sa Matthew 22:37-40. Ito sa text natin kanina. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos, at ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kaya po ba natin ibigin ang hindi kaibig-ibig na kapwa natin? Kaya po ba natin ibigin ang hindi kaibig-ibig na kapwa natin? Amen. Mahina. Mahirap bang mahalin yung kapatid mo na hindi ka ibig-ibig? Di ba ang hirap nga naman, no? Ang hirap. Pero, kung iisipin natin kung paano tayo ibinibig ng Panginoon, magagawa din natin. Sabi nga kanina, nisnis tayo laon, tisangwanan tiyampo. Pero ajinisnis nga doon, hangamay pinyo. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Kaya kung may kapatiran dito na may sama ng loob sa kanyang kapatid, huwag kayong umuwi. Huwag kayong umuwi na hindi nag-uusap. Amen?
pinagdiadal tayo patay. Nusin no di ba di mo katungtong nga nabay-bayagan no agad to. Katungtong mo. Wano isam lang as na ni Sister GJ. Isam lang. Amen po ba? Amen. Amen. Sino ang may hindi kausap dito ng matagal na? Ingka asik ganang kapsat. Uray asik gam lang. Sang tapik lang. Haanan kailangan hindi ado nga sao. Pik-pik lang. Asik gam di kapsa mo. Nga nakapasakit inyam. Uno nasakta nga amo. Pik-pik. Tapik lang. Pik-pik. Amo na adiyan na tarusan na. Amen. Para lumabas po tayo sa bahay panambahan ito na free. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Kung gaano tayo minahal ng Diyos, ganun din sana ang pagmamahal natin sa ating mga kapatiran. Kaibig-ibig man yan o hindi. Isipin mo kapatid, inibig tayo ng Diyos. Kahit tayo ay makasalanan at hindi kaibig-ibig sa kanyang harapan. Amen. Amen. Sabi niya dito, very natural daw sa tao yung mas pinipis niya yung tao kaysa Diyos. Anong ibig sabihin yun? Pakitang tao. Hindi natural. Parang pakitang tao lang. Kasi gusto mo lang siyang i-please eh. Kaya ginagawa mo ang lahat. Pero mga kapatid, mas maganda. Gawin natin ang lahat para sa ating Panginoon. I-please natin ang Panginoon, hindi yung katabi mo. Haan nga di karubang nga nakakatungtong. Yan, i-please natin ang Panginoon dahil ang lahat ng papuri at lahat ng tinatamasa natin ngayon ay nanggagaling lang sa Kanya. Amen po ba? Amen. Ibigay natin ang the best para sa Panginoon. Ibigay natin ang ating buhay. Yun ang pinakamagandang sacrifice sa ating Panginoon. Kaya huwag po nating kalilimutan yung 5 kung how to please God. Sabi niya, yung una, anong sinabi niya sa una? Having faith pleases God. Ang pagkakaroon ng pananampalataya ay nakakalugod sa Diyos. Pangalawa, ang pagkatakot sa Diyos ay nakakalugod sa Kanya. Pangatlo, ang pagsunod sa Diyos ay nakalulugod sa Kanya. At ang pang-apat, doing God's will pleases God. Talaga nag-take note na. At ang panghuli, giving the sacrifice, ang pagbibigay ng sakripisyo na ayon sa Kanyang kagustuhan ay nakakalugod sa Kanya. Hindi yung gusto mong ibigay ang nakakalugod sa Kanya, kundi kung ano yung gusto niya. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at ibigay natin ang papuri at pagsamba sa Diyos sa pamagitan ng ating palakpak. Isang malakas